Sa video na ito, imagine nyo muna ang isang nakakagulat na senaryo. What if biglang nag-offer ang Japan sa Pilipinas ng isang buong squadron ng upgraded F-15J Super Interceptor ng libre? Oo, libre. Hindi lang basta aircraft ha. Kasama ang spare parts, logistics support, maintenance package, training para sa mga piloto at ground crew, at pati long-term support mula mismo sa Japan. At mas lalong interesting dito, ang Japan mismo ay gumagawa ng malaking bahagi ng spare parts para sa kanilang F-15J fleet dahil ang aircraft na ito ay ginawa under license ng Mitsubishi Heavy Industries noong dekada 1980s. Ibig sabihin, hindi ito katulad ng ibang military aid na bigay aircraft tapos bahala na kayo. May ecosystem, may supply chain, may support system, pero ang tanong, ano ang mangyayari kung isang araw sabihin ng Japan sa Pilipinas? Narito ang inyong F-15J Super Interceptors. Magbabago ba ang balanse ng kapangyarihan sa West Philippine Sea? Kakayanin ba ng Philippine Air Force? O baka naman masyadong mabigat ang responsibilidad sa isang bansang kasalukuyan pa lang ay unti-unting bumubuo ng modernong air defense capability? Simulan na natin. Sa ngayon, ang pinakamalakas na fighter aircraft ng Philippine Air Force ay ang FA-50 Light Combat Aircraft. Maganda ang FA-50. Mabilis. May kakayahang mag-air defense at ground attack missions. Pero kailangan nating maging realistic. Light fighter ito. Hindi ito ginawa para maging heavy air superiority fighter. At malaking pagkakaiba yun. Samantalang ang F-15J ay ibang klaseng hayop. Ito ay isang aircraft na galing sa legendary F-15 Eagle family. Ang aircraft na kilala sa isa sa pinakamataas na air-to-air combat record sa buong mundo. Ang upgraded F-15J Super Interceptor ay hindi simpleng lumang fighter aircraft lang. Marami sa mga Japanese F-15J ngayon ang sumailalim sa modernization programs. Kasama rito ang upgraded radar systems, electronic warfare improvements, bagong mission computers, at compatibility sa mas modernong missiles. Sa madaling salita, kahit may edad na ang airframe, hindi ibig sabihin laos na. Para itong veteranong sundalo na binigyan ng bagong armor, bagong armas, at modernong kagamitan. Ngayon isipin natin, ang Philippine Air Force biglang magkaroon ng isang squadron. Karaniwang ang isang squadron ay nasa humigit kumulang 12 hanggang 18 aircraft. Sabihin nating 12 upgraded F-15J ang dumating sa bansa. Anong mangyayari? Una, malaking psychological impact agad ito. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong rehiyon. Sa Southeast Asia, ang pagkakaroon ng heavy fighter aircraft ay ibang level ng capability. Kapag nakita ng ibang bansa na may F-15J ang Pilipinas, automatic na iba na ang magiging tingin sa air defense capability ng bansa. Hindi na simpleng light fighter force ang PAF. May long-range interceptor capability na. May mas mataas na payload. May mas malaking radar. At may mas malawak na operational reach. Pangalawa, lalaki ang coverage area ng Philippine Air Force. Isa sa pinakamalaking problema ng Pilipinas ay geography. Mahigit 7,000 isla, malawak na karagatan, napakahabang coastal area, hindi madaling bantayan. Ang FA-50 ay may limitasyon sa range kumpara sa mas malalaking aircraft. Samantalang ang F-15J ay mas malayo ang kayang marating, mas matagal sa himpapawid, at mas maraming armas ang kayang dalhin. Kung halimbawa may unidentified aircraft na pumasok sa Air Defense Identification Zone ng Pilipinas, mas mabilis makakarespond ang F-15J. Sa West Philippine Sea pa lang, malaking pagbabago na yun. Pangatlo, malaking deterrence effect. At mahalagang maintindihan natin ang salitang deterrence. Hindi ibig sabihin nito gusto mong makipagdigma. Ang ibig sabihin nito, gusto mong isipin ng kalaban na masyadong mahal ang magiging presyo kapag gumawa sila ng agresibong aksyon. Parang sa barangay, kapag alam ng lahat na malakas ang bantay sa lugar, mas kaunti ang nagtatangkang manggulo. Ganun din sa military strategy. Ang isang squadron ng F-15J ay maaaring hindi sapat para talunin ang malalaking air forces ng mundo. Pero sapat ito para mag-isip ng 2 beses ang kahit sinong potensyal na kalaban. Pero syempre, hindi puro maganda ang usapan. May malaking tanong, kaya ba ng Pilipinas ang F-15J?
Dito nagsisimula ang totoong usapan. Ang F-15 ay kilalang napakalakas. Pero kilala rin ito bilang maintenance-heavy aircraft. Malakas sa gasolina, mahal ang operasyon, mas komplikado kaysa sa FA-50. Mas maraming maintenance requirements, mas maraming technical personnel ang kailangan, mas maraming kagamitan sa ground support. Kahit sabihin nating libre ang aircraft at may kasamang spare parts at logistics support, hindi ibig sabihin libre na lahat habang buhay. Darating ang panahon na kailangan pa ring gumastos ng Pilipinas. Kailangan ng hangars, kailangan ng infrastructure upgrades, kailangan ng training, kailangan ng maintenance capability, at hindi maliit ang mga gastos na yon. Pero dito nagiging interesting ang role ng Japan. Dahil gaya ng nabanggit natin kanina, ang Japan ay may malawak ng karanasan sa F-15J. Hindi sila simpleng operator lang. Sila mismo ang gumagawa ng malaking bahagi ng components at spare parts sa pamamagitan ng Mitsubishi Heavy Industries. Dahil sa licensed production arrangement noon sa McDonnell Douglas, maraming systems ang na-localize sa Japan. Ibig sabihin, kung magbibigay sila ng support package, hindi lang ito simpleng, eto ang pyesa. Pwede itong maging mas malalim na partnership. Pwedeng magkaroon ng technical exchanges, maintenance training, joint programs, at baka maging daan pa sa pag-unlad ng local aerospace capability ng Pilipinas. At kung mangyari yon, napakalaking bagay. Dahil ang tunay na layunin hindi lang magkaroon ng fighter aircraft. Ang tunay na layunin ay magkaroon ng kakayahang suportahan at panatilihin ang mga ito sa mahabang panahon. Ngayon isipin natin ang isa pang epekto, ang regional reaction. Kapag nangyari ito, siguradong mapapansin ng mga kalapit bansa. Lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Dahil kahit sabihin nating defensive ang layunin ng aircraft, may strategic message pa rin yun. Parang sinasabi ng Pilipinas, hindi na kami simpleng observer lang. At maaari rin itong magpalalim ng defense cooperation ng Japan at Pilipinas. Sa mga nakaraang taon, malinaw naman na lumalakas ang defense relationship ng dalawang bansa. May military cooperation, may equipment transfers, may joint exercises, at may lumalalim na strategic partnership. Ang F-15J transfer ay maaaring maging isa sa pinakamalalaking hakbang sa kasaysayan ng defense relationship ng dalawang bansa. Pero sa huli, may isang tanong na mas mahalaga kaysa sa lahat. Hindi kung gaano kalakas ang F-15J. Hindi kung gaano ito kabilis. Hindi kung gaano kalayo ang kaya nitong liparin. Ang tunay na tanong ay ito. Handa na ba ang Pilipinas para sa ganitong antas ng capability? Dahil ang modernong fighter aircraft ay hindi parang sasakyang ibinibigay lang. Kasama rito ang responsibilidad, kasama rito ang gastos, kasama rito ang mahabang commitment. Pero kung maayos ang implementation, kung kompleto ang support package, at kung gagamitin ito bilang hakbang para palakasin ang sariling kakayahan ng bansa, maaaring hindi lang ito simpleng libreng aircraft transfer. Maaaring maging game changer ito para sa Philippine Air Force. At sino ang nakakaalam? Baka isang araw, sa kalangitan ng Pilipinas, may marinig tayong ugong ng mga F-15J Super Interceptor na nagbabantay sa ating himpapawid. At ang dating what if na tanong, baka maging realidad. Ano sa tingin ninyo? Kung mag-offer ang Japan ng libreng squadron ng upgraded F-15J Super Interceptors kasama ang spare parts at logistics support, dapat bang tanggapin ng Pilipinas? O mas mabuti pa ring mag-focus sa mas bagong fighter programs? E-comment ninyo ang inyong opinyon sa ibaba.